ang ginawang hakbang nila Pulapo upang magawa niya mapalayas ang mga mananakop na galing sa imperyo ng Muneya. Kaya't ating halamin ang naging buhay niya. Get out of the way! But it's something to win! Sa lugar ng Ladokta, mula sa isang mataas na bundok, nakatayo ang isang taong mantilikman na may pangalang Lapu-Lapu. Ito ay nakatungo si Papa habang tinitingnan niya ang isang apoy mula sa kampo ng Muneyan. Hindi niya inaakalang makakaapak siyang muli sa panibago na namang digmaan. Para kay Lapu-Lapu, isa ito sa mga pangyayari na kinamumuhian niya ng lubos. Sa kalagitnaan ng era of Star o masasabi natin mga panahong namamayagpag ng digmaan, marami sa mga Tori people ang nakarating sa isla ng Pinito. Matatagpuan ang isla na to sa timog silangan ng mainland. At sa lugar na to, ang mga Tori people ay nakagawa ng pag-unlad. Gaya ng isang makulong alon ay parang gano'n na lang ang normal na estado ng lugar. May tuturin mang isang malungkot na arkipelago ang isang ito. Ngunit ito ay hindi mapayapa. Biyan pa man, dahil sa naging maunlad ang pamumuhay ng mga Tori, ay unti-unti nilang nakakalimutan ang panatang ginawa nila sa bawat tribo tandang taon na ang lumipas. Bago pa man sila nagkaisa upang labanan at tanggihan ang puwersang hatid ng Muneya Navy. Dahil dito, nagkakaroon pa rin ng patuloy na hidwa ang nagaganap sa bawat tribo, malaki man o maliit. Kilala si Lapu-Lapu bilang isang tanyak at magaling na mandirigma sa isla ng Pinito. Ang pagiging mandirigma ang naging pangunahin niyang trabaho at bilang sa sarili niyang tribo niya ito ginagawa, kundi pati na rin sa ibang tribo. Maapaw panahon na niya itong ginagawa at maraming isla na rin ang kanyang napuntahan. Dahil sa walang katapusang laban ng naranasan ni Lapu-Lapu, ito ang nadala sa kanya ng pagod, dignidad, karangalan at pera. Sa bawat nalangan ng digmaan, napatunayan niya dito na parang wala ng halaga ang buhay ng isang tao. Napangdaanan man niya ang di mabilang na digmaan, pero nakauwi rin naman siya sa kanilang bayang tinubuhan at dala-dala niya ang mga peklat sa kanyang katawan na nagpapakita sa kanyang katapangan. Simula sa mga araw na iyon, napangdesisyonan ni Lapu-Lapu na mamuhay muna gaya ng isang ordinaryong tao sa kanilang bayan, yung tipong natatrabaho siya sa umaga at napapahinga sa gabi. Papalit-palit na itong ginagawa hanggang sa nakasanayan na niya ang buhay na matahimik. Pero ang nakakalungkot lang, ang nidanais na katahimik ang gusto ni Lapu-Lapu ay hindi rin nagtagal. Maraming mga warlords ang galing sa Muneyan Empire ang nakatupla sa isla ng Pinito. Sakay nila ang daan-daang mga mahuhusay na mandirigma at pumalat ito sa lupain na parang mga alon. Nagtulot ito ng pagkahati-hati sa mga Tori people dahil upang humina ang kanilang depensa at tumating sa punto na ang malawak na lupain ng Pinito ay nahulot sa kamay ng mga kalaban. Ang iba't ibang mga tribo ay nagpadala ng mga sulat panyaya kay Lapu-Lapu at hinikayat siyang sumali sa kanilang kampo, pero tumanggi siyang tanggapin ng mga ito. Dala na rin siyang makikinapang lamang nito ay ang leader ng mga tribo. Sa kanyang sarili ay wala naman sigurong masama kung tatanggi siya sa mga panyaya. Kaya ang ginawa niya ay wala siyang tinanggap kahit na isa. Sa ginawa niyang yon ay para na rin niyang tinanggihan ang panghihikayat na ginawa ng mga taga-Muneya. Mas pinili pa niyang manatili nilang na isang ordinaryong mga ngaso para makaiwas sa magulong mundo. Si Lapu-Lapu at ang Muneyan ay gumawa ng kasunduan upang maiwasan ng kaguluhan at di makatarungang pagsalakay. Diyon pa man, kahit ginawa nila ito, pero sa mata ng mga sakim na taga-Muneya ay walang pagtutupad sa ganung kasunduan. At ang lahat ng mayroon sa Pinito Island ay para sa kanila. Kaya sa di katagalan, sinira ng mga Muneyans ang napagkasunduan nila kay Lapu-Lapu. Inatake nila ang tribo na kinabibilangan ni Lapu-Lapu at sinira at pinatay nila ang ilan sa mga katribo niya habang wala siya doon. Ang nakakahiyang pangyayaring yon ang nagdala ng luha sa kanyang asawa at mga anak. Pati na rin ang kanilang pamamahay ay di ito iniwang nakatayo. Pagkos ito'y sinira. Nang dulot ng malaking galit sa puso ni Lapu-Lapu, ang sinapi nila sa kamay ng taga-Muneya. Inakala niyang tutupad ito sa napagkasunduan nila. Wala na siyang iniinipang kapalit kundi ang tuko ng mga ito. Kahit napagbayaran pa ng mga taga-Muneya,
ang ginawa nila sa malinis sa paraan. Pero para sa kanya ay di niya ipagpapalit ang kanyang dignidad. Gumawa na nga pang sila Pulapo para mapagplanuhan niya ang kanyang gagawing pag-iigante. Laban sa Muneyan, tinipoy niya ang mga kabataan sa kanilang tribo para makagawa ng isang grupo. Doon na nga nila sinimulan ang kampanya para sa pag-iigante. Malaki ang naging papol sa panig nila Pulapo dala na rin sa mga bihasa sila sa lugar kaysa sa mga Muneyan. Alam niya kung paano ang tamang pag-atake, paglaban at ang pagtakas nila papuntang pundo, lalo na sa kagubatan. Nagawa niyang salakayin ang kampo ng taga-Muneyan, pati na rin ang kanilang mga supply. Pagkatapos nilang magawa ito ay iniiwan nila ito. Naniisa sa mga pakasi wala man nang matagpuan ang panig ng mga kalaban. Kaya nagdulot ito ng malaking pagkalito at pagkagulat sa kampo ng Muneyans. Pero di rin ang tagal ng mahabang panahon ang ginawang ito sa grupo nila Pulapo. Numating rin sa punto na napag-alaman ng warrior ng Muneyan na siya ang may kagagawa ng lahat ng to at di na nga nila ito binigyan pa ng pagkakataon. Inulit na naman nila ang kanilang ginawang pagsalakay at isa-isang pinagtataga ang mga kaaliato nila Pulapo. Mas pinalakas pa ng mga Muneyan ang kanilang depensa at nagtago sila sa isang pobisyon upang sa pilitan nila mapalitaw sila Pulapo. Ang dating nayon na kung saan minahal at masayang tinanggap siya ay di na naging gaya noon. Di na makilala ang lugar dahil na rin sa ilalim ng pamumuno ng taga-Muneyans. Nagawa namang masakta ng lubos sila Pulapo. Napagtanto niyang di nila kaya ang mandirigmang miedo ng mga kalaban. Dahil dito ay wala silang tiyan sa pangmanalo sa panghuling digmahan sa pagitan ng dalawa. Napag-alaman niya na ang grupo ng mga Tory people ay nakalaan upang sagupayin ng grupo ng Muneyans at alam niya rin na wala ng tsansa na manaib pa sila sa laban. Sa makatuwid ay kailangan niyang maging kasama sa laban ang mga Tory people na may hangaring lumaban kasama ang dalapi niyang mga kasamahan. Doon ay tinuruan at ininsayo niya ang mga ito para maging isang maaasahang mandirigma. Walang pinipili sila Pulapo kahit ito'y babae. Basta't may puso itong lumaban para sa kanilang lupain. Ang lahi ng mga Tory people ay hindi mga tao masasama na uhaw sa kapangyarihan, kundi ito ay ang grupo ng mga taong naging rebelde na maging nakikipaglaban para sa kanilang proteksyon. Lahat sila ay mayroong ganitong panindigan at handa silang ibuwis ang kanilang buhay para lang sa lupain. Kaya't di sila ng dalawang isip na tuparin ang kagustuhan nila Pulapo at makipanglaban kasama niya. Dumaan nga ang ilang sagupaan sa pagitan ng kampo niya at ang kampo ng Muneyan hanggang sa ginawa na nila Pulapo ang kanyang panghuling panlilinlang laban sa kalaban. 欠活对的你们儿，对把你 boyfriend 给爸妈，我老婆就笑着，老婆200，来，laban sa kalaban. Ginawa niyang ipasunod ang mga ito sa paanan ng pundo. Habang ang mga Tory people ay nagkatango at ang isintay ng tamang pagkakataon para umatake. Diyon pa man, hindi rin sinabayan ng mga taga-Muneyan ang ginawang panglining ng nila Pulapo dahil alam nilang magaling ito pagdating sa pagkikipaglaban sa kagubatan. Mangkos ang ginawa nila ay di itinuloy ang pagpasok sa gubat. Kuminto ang grupo ng Muneyan sa isang sulok na alam nilang walang masyadong puno. Dito ay kumawa sila ng pangbabantay at ang nasa isip nila ay dadating ang panahong magsisilapasan ng mga ito. Dala na rin sa magiging desperado ang mga to o mamamatay ang mga ito sa gutom. Pero ang di alam ng mga kalaban, pagsapit ng kaligitnaan ng gabi, habang mahimbing ang kanilang tulog at nag-aantay na lang ng tagumpay, sinamantala naman nila Pulapo ang pagkakataong yun. Inutusan niya ang kanyang mga kasamahan na bumaba gamit ang ugat ng mga punong kahoy upang gawing lupin. Doon ay sinupresa nilang inatake ang mga kalaban. Lahat ng mga pasakit sa mga panahong pangmamalupit ang mga kalaban ay binuhos nila dito. Wala silang pinakitang hawa sa mga kalaban at lalo na sa warrior na kasama nila. Bago pa man gumawa ng aksyon ang warrior, mabilis na pinutulan ng ulo nila Pulapo ang kanilang pinuno. Nakuha nila ang matamis na tagumpay laban sa pananakop na ginawa ng kalaban
At nadala niya rin ang mga kasamahan niya sa panibagong pag-asa. Lahat ng malanalabing taga-Monea ay mabilis na nakatakas papalit sa kanilang lugar. At ang lugar ng Tinito Island, sa wakas ay bumalik na rin ang mapayapa at matahimik na pamumuhay ng mga tao sa ilalim ng pamamahala ni Lapu-Lapu. Ilang buwan na pwede sa video kaninong soli papa ang mo siyong malamay ay parinig. I-comment din ang kasi tinabasa na yung guys and so good. Meet guys.